Ascen Corporation or Ascen stock has been dead for a while. And for sure, maraming retail investor naipit dito. Ang tanong, bakit siya pababa ng pababa? This is the subject for today's TRFM before the fact. Ang stock market, hindi lang siya sa pagpili ng mga stocks na bibilhin mo. Ang stock market, a big part of it is also paano ka umiwas sa mga matunog na pangalan pero grossly overvalued para hindi ka maipit, ma-wipe out yung yung madaming funds mo. Kasi pag titignan mo sa Ascen naman to i-generate naman siya ng di ba, revenue, re-report naman siya ng profit. In fact, de-declare naman siya ng dividends. How come na bumabagsak yung kanyang stock price? Ayan revenues are growing, re-register ng profit, ganon. In fact, nagde-declare to ng dividend. Ayan, consistent, nagde-declare naman siya ng dividend. So what happened? Well, in my personal opinion, it has something to do again with fundamentals and valuation of the company. So Ascen is kinakaver ko to dati on my channel. Nire-request siya. So as early as June of 2022, ayun diba? June, saan ba yung June nito? So June, nandito siya noon trading around 7 to 8 pesos. Sabi ko noon, overvalued, di ba? Grossly overvalued. Pina-optimistic na valuation mo sa kanya is 3.6. Malayong-malayo sa current price niya dati. And I clearly remember nung inanalyze ko si Ascen dati, every time na sinasabi ko na overvalued siya, daming nagdi-dislike sa video ko, Siguro yun yung mga Ascen believer na siguro naipit, di ba? Kasi na-hype to nung 2020, 2021 kasi this is the the pure play renewable energy daw. Nung nauso yung renewable energy sa Pilipinas. So as early as June, grossly overvalued, dapat medyo nag-iisipan mo na yan ng matindi kung papasukin mo yan. Another analysis, December of 2023. Andito siya noon, so bumagsak na siya, Nasa siya noon, 4.4. Pinaka-optimistic assumption ko is 5.2, assuming mag-grow siya ng almost 20% year over year. However, hindi na siya nag-grow ng ganun di ba? In fact, nag-flat na siya during that time, and kapag nag-flatty siya, 1.9 to 2.3. Nasaan ba siya ngayon? Ayun Saan siya nag-dip, Brad? That's what you call before the fact. Okay? Nachamba na naman ako. So, fast forward ng 2024, binalyo ulit siya, and ayun, makikita nyo, flattish. Income niya, pag in-average mo to, parang flat lang din yan, Yung kanyang previous 3 years. Pinaka-optimistic assumption ko is 4.5, assuming mag-grow siya. Still, a strong double digit. However, nag-flat nga So, 1.9 to 2.2. Uy, mukhang di pa tapos mag-correct So, nandito siya ngayon, 2.5. Mag-correct siya sa 2.2. That's additional negative 12% downside. 1.9 negative 26% downside. So, this company needs to needs to show growth in the coming quarters. Otherwise, is sell down ulit to.
in my personal opinion. And if you want more of my personal analysis of different stocks na ginagamit ko para makaiwas sa overvalued stock, and gusto mo ding makinig sa aking discussion of my personal dividend retirement portfolio every month, check the pinned comment. So basically, ang nangyari kay ASEN is hindi magic, no, or manipulation. Ano lang siya, guys? Is a classic overvalued stock. Iniwasan talaga yan. Okay. And ang pangit kasi kay ASEN is yung kanyang mga growth, no? Yung kanyang growth expansion is pinopondohan niya by taking too much leverage. Lakas niya umutang, okay? So, ASEN, parang nagiging na siya, it's a holding company ng mga renewable energy companies, and all of those renewable energy companies na hawak niya, pinopondohan niya ng pinopondohan, okay? Ang malaking kakaharapin nito sa coming years is yung kanyang balance sheet. So pag tinignan mo, current asset bigger than current liability, blah blah blah. Pero wala doon yung tunay na picture niyan. Ang tunay na picture ng ASEN is current portion of long-term loans 7.3, lease liabilities and additional short-term loan of 7, no? 7, 14, 16 kaagad yan, di ba? 16 plus billion. And then pa siya rito ang long-term loans of 89, still increasing, okay? And lease liabilities of 12.2. And ilan lang ba na-generate nito na profit, no? Last year, napag-generate siya ng around close to 10 billion. And a cash flow of ganun din, no? Around 10 billion. So in terms of liquidity, ano to ngayon? Ipit, no? Kailangan lahat ng execution nila is almost perfect. Mabinibuild nila na asset, dapat walang delay, ganyan. And all of those asset, kailangan mag-start na silang mag-contribute sa business na to. Otherwise, mas maipit to ng maipit. Ang tumatagal yun. Kaya hindi ako magtataka kung naipit man to or maipit siya in the short term. Gagawa to ng follow-on offering, di ba? I believe nag-follow-on offering to dati, and I wouldn't be surprised kung gagawin niya ulit. And I believe candidate na to na tanggalin sa main index 102, di ba? So pag nag-correct pa siya this year, papunta sa kanina, no, 2.2, 1.9, babagsak pa mas lalo yung kanyang market cap. Pwede na itong tanggalin, feeling ko lang. So namimigay ito ng dividend pero flat, laging flat, no? Kasi nga, ipit to ngayon on liquidity. Hindi niya afford magtaas ng dividend rate. Dami pa niyang preferred share, no? So, ang dami niyang utang, dami niyang preferred share. So, lahat ng yun, kakain muna ng cash flow, and then yung matitira, yun yung ibibigay niya sa mga common shareholder. 0.05. Ramdam mo pa ba yan? So, 0.05 divided by 2.55. Ayun, no? 1.9. Only 1.96% yield. Nag-report to na kanyang first quarter. Nagde-decline yung kanyang revenue. Nako. Pag nag-report to ng another quarter of declining revenue, feeling ko pabagsayin ulit to doon sa sinabi ko kanina. So kapag marunong kang umiwan sa overvalued, di ba? Masisave ka sa mga ganito. Na kunyari nakabili ka dati dito, 79% downside, no? Wipe out. Yung kanina yung analysis ko around June, dito kunyari, by the dip, rebound naman yan ASEN yan di ba? Sabi nga ni Warren Buffett, buy the fear. Buy the fear. So, negative 68% downside.